Wala kang kadala-dala, Hana. Talak sa kanya ni Agnes habang nakatingin sa bouquet ng flowers na nasa mesa. Dalang-dala na nga eh. Aniya rito. Hinawi niya ang bulaklak at muling nag-concentrate sa tinatapos na assignment. Nasa study area sila sa gilid ng campus. Ano yan? Tanong nito sabay nguso sa bouquet. Umupo ito sa tapat niya. Napilitan siyang itigil ang ginagawa. Galing yan kay Alex, classmate ko sa isang subject. Alex? As in, Alex Magbanwa ng engineering? Matangkad, maputi at mala Dieter Ocampo ang dating? She nodded. Shit, bruha ka! Tagal ko na nagpapapansin doon, sa'yo lang pala babagsak. Bulalas nito, saka tumawa. Natawa rin siya. So may pag-asa? Tanong nito. Wala, maikling sagot niya. Isang buwan pa lang ang nakakaraan mula nang makipag-break siya kay Cheng. Who needed another guilt trip? Saka alam mo naman na si Kayden ang gusto ko, di ba? Sumimangot ito. Si Kayden, pulos ka na lang si Kayden. Ladies, narinig ko yata ang pangalan ko. Sabay pa sila ni Agnes na marahas na lumingon sa pinanggalingan ng boses. Naroon si Kayden, kumabog ang dibdib niya. Hanggang saan kaya ang narinig nito? Tumabi ito sa kanya. Anong meron? Bakit narinig kong pangalan ko? Tanong nito. Nagpapasaklolong tiningnan niya si Agnes. Nang hindi ito kumibo, mabilis na umisip siya ng palusot. May bago kasi akong sutor. Itinatanong niya Agnes kung nasabi ko na sa'yo. Aniya rito. Kayden glared at the flowers. Sino? Si Alex Magbanwa. Sabad ni Agnes. Sino yun? Nakakunot noong tanong ni Kayden. Bumuntong hininga si Agnes na parang dapat ay kilala ng lahat ng tao si Alex. Yung pogi na taga-engineering. Sino? Yung matangkad at mukhang mayabang? Puno ng disgustong tanong ni Kayden. Ikaw ang mayabang. Sabad niya. Medyo relieved dahil mukhang hindi naman narinig ni Kayden ang mga pinag-uusapan nila ni Agnes. Mabait si Alex, tsaka gentleman. Natural. May nanliligaw ba na babastusin ang nililigawan? Nandidilat na sabi sa kanya ni Kayden na parang sinasabi na ang tanga niya. Huwag mong sabihing type mo yun. Noon niya namataan si Alex. Palapit ito sa table nila. Shit, ang pogi talaga. Impit na tili ni Agnes. Alex was really good looking. He was even taller than Kayden. More muscular and one can argue, even cuter. Tentative na nginitian nito ang mga kasama niya sa table. Agnes was wide-eyed while Kayden was sulking. Hi, Hana. You like the flowers? Oo, salamat. Nakangiting sagot niya. Ngumiti ito. Free ka ba mamaya? Noon niya naramdamang inakbayan siya ni Kayden. Sorry pare, may lakad kasi kami mamaya. Nito, punong-puno ng possessiveness ang tono. She stiffened. Si Agnes naman ay nanlalaking may kalakihan ng mga mata. Halatang nagulat si Alex. Pasensya na pare, hindi ko alam. Nito saka sinulya pa ng braso ni Kayden na nakaakbay pa rin sa kanya. Nagpaalam na rin agad ito. Binalingan niya si Kayden. Bakit mo ginawa yun? Baka akalain niya na boyfriend kita. Sita niya rito. Sumimangot ito. Ano namang masama ron? Buti nga yun para hindi ka na niya kulitin. Kita mo naman ang angas. Ginaya nitong mga sinabi ni Alex. Hindi kayo bagay, Hana. Hindi niya alam kung anong iisipin sa iginawi ni Kayden. Nagseselos ba ito? Single ito ngayon dahil nag-break ito at si Lily. May gusto na rin ba ito sa kanya? Baka naman nagseselos ka lang insan kaya ka ganyan. Sabad ni Agnes, parang gusto niya itong yakapin sa sinabi nito. Hindi yata siya humihinga habang hinihintay ang sagot ni Kayden. Pero sa pagkadismayan niya, tumawa lang ito. Bakit naman ako magseselos? Concerned lang ako kay Hana. Bakit nakaakbay ka pa rin? Sita ni Agnes dito. Bakit ka galit? Binawi na nito ang braso. Parang bigla siyang gininaw. Concerned lang ako kay Hana. Panggagaya ni Agnes sa sinabi ni Kayden. Pero alam niyang magkaibang ibig sabihin ng dalawa. Huwag ka kasi nga akbay basta kung wala lang namang ibig sabihin. Huwag ka nga astang nagsiselos kung hindi naman talaga. Pinapaasa mo lang kasi ako. Oh, she wanted to tell him so many things, but she couldn't. Magandang babae. Chinita at parang tula ang dimples malalim. Itong flavor of the month ni Kayden.
The girl's name was Jen something. Parang dating gawi lang, wala siyang balak tandaan ng pangalan ng babae. She could feel in her gut that this girl was no special snowflake. Kapag nagsawa na si Kayden, goodbye Miss Dimples. Buti na-meet na kita, palagi kang ikinikwento sa akin ni Kayden. Sabi ni Jen something sa kanya. She was way too friendly, too good to be true. Nasa isang restaurant sila napapasang fine dining, depende sa taste ng parokyano. Double date sila dahil kasama niya ang na-enlighten ng si Alex. Ipinaliwanag na niya rito na hindi niya boyfriend si Kayden. Actually, napilitan lang siyang umuo sa alok na date nito para makabawi rito. She smiled the fake smile she had been able to master through the years. I hope pulos magandang ikinikwento niya tungkol sa akin. Pwede na siyang hiranging summa cum laude sa kaplastikan. Oo naman, anito. She caught a jealous gleam in her eyes. Magna cum laude si Miss Dimples. Tumikim si Alex, probably to remind them of his presence. Shall we order? Anito, tumikim din si Kayden. Probably just to annoy Alex. Anong gusto mo, Han? Tanong nito, sabay abot ng menu sa girlfriend of the month nito. Napansin niya na pinili ng babae ang pinakamahal. Tinanong din siya ni Alex kung ano ang gusto niyang kainin. Akmang sasagot na siya nang unahan siya ni Kayden. At ito na ang umorder para sa kanya. Mukhang hindi nagustuhan yun ng Han nito. Han, dapat tinanong mo na si Hana kung yun ba talagang gusto niyang kainin. Ngumiti pang bruhong kaibigan niya kay Miss Dimples. Han, no need. Sa tagal namin magkaibigan, kabisado ko nang gusto niyang kainin. She likes chicken, any dish, pero ang paborito niyan, Thai part. Nakangisiw pang sabi nito. Bakit ako tinanong mo pa? Tanong ni Jen. Patay kang Kayden ka. She could smell jealousy. Natameme ang tinamaan ng magaling. Mukhang wala ring balak makisawsaw si Alex. Maya-maya ay dumating na ang order nila. Would you like some drinks, Hana? Alok ni Alex sa kanya. Iyon ang in-order nito. Allergic siya dyan, sabad ni Kayden. But aside from chicken, she also likes mushrooms. Inilagay nito sa plato niyang ilang mushrooms na nasa plato nito. This time, hindi na itinago ng girlfriend nitong pagsimangot. Hindi niya alam kung anong klaseng topak ang mayroon si Kayden ng gabing yon. Dahil ang lakas nitong makabad trip. Kung umasta ito sa kanya para itong selosong boyfriend sa halip na protective na kaibigan lang. The rest of the dinner was, of course, awkward. Hindi mo dapat ginawa yun. Sita ni Hana kay Kayden pagkatapos nilang ihatid ang girlfriend nito. Itong nagda-drive. Kung hindi ba naman matindi ang topak nito ng gabing yon. Pagkatapos ng nakakatensyong dinner, mas pinili nitong ihatid siya kaysa sa girlfriend nito. Ni hindi rin nakapiyok si Alex nang sabihin ni Kayden na itong maghahatid sa kanya. She had this feeling she wouldn't be seeing much of Alex anymore. Alin? Pagmamaang-maangan pa nito. It took him a while to respond. Meaning nag-isip muna ito ng palusot, pero hindi nakaisip kaya pinili na lang magmaang-maangan. Yung kanina, hindi ka na dapat nag-order para sa akin. There was no need to point out na mas marami kang alam tungkol sa akin kaysa kay Alex. Muntik pa kayong mag-away ng girlfriend mo. Saka ako dapat ang una mong inihatid. Hindi siya. Given na yon dahil girlfriend mo siya. Given na rin yung ginawa ko dahil magkaibigan tayo. I can order for you. I can assess worthy suitors at dahil kotse ko to, I decide kung kailan at sinong gusto kong ihatid. Depensa nito. Di pwede ko rin gawin sa'yo yan. Nakakunot noong sinulyapan siya nito. Ang alin? Pwede akong makaalam sa love life mo. Pwede akong mamili ng babaeng i-date mo. At dahil magkaibigan tayo, I decide kung kanino ka manliligaw at kailan. That's not the point. Naiinis na sabi nito. So what's the point? Saglit itong nag-apuhap ng sasabihin. The point is that I can do those things because we're friends. Then this is pointless. Kumalukip-kip siya. Hindi niya ito inimik hanggang sa maihatid na siya nito sa boarding house. Aba, hindi lang itong may karapatang magkatopak. Pero kinabukasan din, nagbati rin sila. Kayden arrived at the boarding house first thing in the morning. Nalalalim ang palibot ng mga mata nito. Hindi raw ito nakatulog ng nagdaang gabi dahil sa nag-away sila. Please, Hana, I'm sorry. Bati na tayo. Hindi ko kaya na ganito tayo. Sabi pa nito, almost begging. Kinilig siya pero saglit lang. Mas malinaw pa sa distilled water na totoo man na nagselos ito kaya ginawa nito iyon.
Hindi mababagong katotohanan na magkaibigan lang sila. Birthday mo tapos ganyan ka? Halatang nasusuyang komento kay Hana ni Agnes habang nakatanghod sa kanya. Nagre-review siya para sa isang quiz. Agnes, hindi lahat ng taong nagba-birthday nagpa-party katulad mo. Ani rito. Noong birthday nito'y inilibre nito silang lahat na boarders at nag-bar hopping sila. Pero hindi rin lahat na nagba-birthday ibinabaon ng sarili sa pagre-review. Depensa nito. Ayaw patalo. Lalo na kung pareho nating alam na front mo lang yan dahil may date si Kaden at hindi kanya masamahang mag-celebrate ng birthday mo. Natahimik siya. Naalala niyang huling usapan nila ni Kaden bago ang birthday niya. Anong plano mo sa birthday mo? Tanong nito sa kanya. Himalang wala itong date kaya sabay silang umuwi. Wala. Maikling sagot niya. Wala naman talaga siyang plano para sa birthday niya dahil gastos lang yun. Corny mo. Nito. Nood na lang tayo ng sine o kaya mag-malling tayo. She had a fleeting image of them watching a horror film together, of them playing games, and the arcade together. She could imagine one of her bestest birthday ever because he would be there, celebrating with her. Sige! Boses ni Agnes na nagpabalik ng diwa niya sa kasalukuyan. O ano na, pumayag ka na kasi. Nito. San ba tayo pupunta? Tanong niya. Kung pagmamalling at panonood ng sine ang plano nito ay wala siyang balak sumama. Basta dun sa mag-e-enjoy ka, sabi nito. Tumayo na ito at nagbihis. Napilitan siyang tumayo para magbihis na rin. Agnes was wearing a beige tube top, miniskirt at boots. Samantalang siya ay nakasuot ng body-hugging white top na tinernohan niya ng shorts, the color of midnight at pumps. Pumunta sila sa isang resto bar sa Libis. Sa impluwensya ni Agnes at ng kaunting alkohol, nagawa niyang magpakasaya. Medyo groggy na ang pakiramdam ni Hana habang sakay sila ni Agnes ng taxi. Hindi niya alam kung anong oras na. Aminado siyang medyo tipsy na siya at gusto na niyang humilata sa kama, matulog at magpalipas ng kalasingan. She willed her eyes to stay open dahil kailangan. Hindi niya maaasahan si Agnes dahil mas pangenge pa ito kaysa sa kanya. Pagsakay pa lang nila sa taxi kanina ay knockout agad ito. Pinaliko niya ang taxi sa shortcut para mas mabilis silang makauwi. Mabuti na lang at bumisita si Tita Chingay sa isang kapatid nito sa Bacolod. Kaya libre silang umuwi kahit anong oras nila gusto. Diyan lang tayo sa tabi, Manong. Slurred ang boses na sabi niya sa driver ng matanawang birding gate ng boarding house nila. Ilang beses muna niyang niyugyug si Agnes bago ito naalimpungatan. Nang magising para itong zombie na bumaba ng taxi. Basuray-suray na pumasok ito sa gate na hindi niya alam kung paano pa nito nabuksan. Pagkabayad niya sa driver ay bumaba na rin siya. Bakit ngayon lang kayo? Napalingon siya sa pinanggalingan ng pamilyar na tinig. Kaden, she managed to say. Nakatayo ito sa tabi ng malaking acacia tree na nasa kanang bahagi ng gate. It was dark where he was, but his face seemed darker. Parang bad trip ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. She was glad she could still walk straight kahit halatang bangenge na siya sa boses niya. Hinihintay kayo. Ikaw, di ba magse-celebrate tayo ng birthday mo? Tanong naninita na sabi nito. Umismid siya. Hindi ba nag-out of town kayo ng girlfriend mo? Naiinis na tanong niya. Parang siya pang masama samantalang hindi naman siyang sumira sa usapan. Pero sabi ko, babalik din ako. Nito. Totoo ngang sinabi nito yon pero hindi na niya magawang panghawakan ng mga salita nito dahil ilang beses na nitong sinira yun. Nabasa yata nitong laman ng isip niya kaya nagsalita ito. Hindi ka naniwala no? Akala mo hindi ako makakabalik ngayon. She scoffed. At kailan ka pa naging mind reader, Aber? Lumapit siya sa gate. Umuwi ka na kay Den. Pare-pareho tayong may klase bukas. Matutulog na rin ako. Hindi ako nagbiyahe ng ganitong oras para pauwiin mo lang. Nito. Wala na siyang nagawa nang hilain siya nito papunta sa kotse nito na nakaparada sa tapat. Pagsakay niya ito pang nagkabit ng seatbelt niya. Hindi sila nag-imikan habang nagbabiyahe dahil naiinis pa rin siya rito. Maya-maya ay huminto ang kotse nito sa isang playground sa village na di kalayuan sa boarding house. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya rito. Hindi siya sinagot nito. Sa halip, inabot nito sa backseat ang supot na may tatak ng KFC. Pagkatapos ay nagpatiuna ng maglakad sa playground. Napilitan siyang sumunod dito. Naabutan niya itong nagpapapak ng fried chicken habang nakaupo sa swing. Nang makita siya nito ay iniabot nitong isang box sa kanya.
They ate in silence. I'm sorry. Maya-maya ay sabi nito pagkatapos sumipsip ng soft drink. Alam ko marami na akong atraso sa'yo. May mga lakad tayo na hindi natuloy dahil sa akin. Inirapan niya ito. Well, I guess I deserve that too. Sabi nito. She couldn't help but smile. Buti alam mo. Kumuha siya ng fries at isinubo yon. Ibig bang sabihin yan, bati na tayo? Inuubos mo ng dala kong pagkain eh. Tuluyan na siyang natawa. I guess that means I'm forgiven. I hope this means I'm not going to get stood up again. Ganti niya. They both laughed. Seriously, Hannah. Happy birthday. Pasensya na kung ito lang ang nakayanan ko. Imunestra nitong kinakain nila. You know I owe you my life many times over and I don't think there's any other girl in the world who knows me as well as you do. Mataman siyang tinitigan nito. I also want to thank you for not just accepting me for who I am, but for liking me too. She was speechless. It was not every day that he showed her his appreciation for being his best friend. Alam mo, next time okay na ako sa simpleng sorry. Her voice cracked. He smiled. Sige, next time. Uuwi na ba tayo pagkakain natin? Parang ayoko pa eh. Tambay muna tayo rito. Tapos, bigla itong sumeryoso. Tapos pag-usapan natin si Cheng. Ngumiti siya. Okay na kami. Sure ka? Oo naman. The breakup part wasn't easy. It's never easy. Nakamove on na kami pareho. Pero sa ngayon wala pa akong plano na makipagrelasyon until I know what I am really signing up for. Si Alex. Sumimangot siya. Wala na. Sindakin mo ba naman? Hindi agad ito nagsalita. Look for the one. And I'm sure it'll be worth it. Maya-maya ay seryosong sabi nito. Nahanap mo na bang the one mo, Kaden? Nakasloob na tanong niya rito. Ilang sandali na nakatitig lang ito sa kanya bago ito umiling. Napapitlag siya nang abutin nitong isang kamay niya at titigan siya. Basta kahit sino sa atin ang unang makahanap o mahanap ng taong makakasama natin habang buhay. Magiging magkaibigan pa rin tayo, Hannah. A lump had formed in her throat, so she didn't dare to speak. She just nodded slowly, thinking she just had to settle for whatever he could give her and be grateful for it.